Magandang araw sa inyong lahat at magandang araw sa iyo, sweetie. Good morning, Tata, at good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 10, 2023 at sa oras na 10:30 a.m. po. Friday. Ito ay Altang. Nandito tayo sa isa sa pinakamatagal na restaurant dito sa buong Pilipinas, hindi sa Metro Manila. Ito nga Ambos Mundos. At yun na nga, ang ibig sabihin ng Ambos Mundos ay ibig sabihin ay both words. Ibig sabihin, East and West pinagsama, madali lang itong matagpuan. Ito yung Plaza Santa Cruz, ito yung Santa Cruz Church, ito naman yung Ungpin. Tapos, dire-diretso lang, ilang metro lang, matatagpuan nyo na yon or makikita nyo na yung Florentino Street at madadaanan nyo rin yung Ramon Lee. Tapos, babaybayin nyo lang ito at hanggang makarating kayo dito sa... So, mga ilang metro lang yan. Siguro nasa 300 meters ang lakad natin or 5 minutes. At pag nakita nyo na itong Florentino tiles or square at ayan na yung recto, halika, pasok tayo. So, itong lugar niya, hindi siya air-condition. So, ayon sa mga kabayan natin, masarap daw ang patatim dito. Ha? Oo, tatanungin natin kung gumagana pa yan. Oo, di ba? Ang dami pa lang makakain dito. So, ibig sabihin talaga mga kabayan, ang mga matatagal ng Chinese restaurant dito sa Pilipinas, nagsimula sa mga Chinese. Katulad ng Toho Pansiteria. Saka, ano naalala mo pa? Ramon Lee, yung na-vlog din natin. Oo, Ramon Lee. Saka yung Mamunluk. Oo, di ba? Sila yan, yung mga nauunang mga restaurant dito sa buong Pilipinas. Order tayo dito ng pinaka-special nila, yung patatim. Saka yung dalawang klase na pinaka-mabinta nila dito. Nabanggit ko yung Toho Pansiteria kanina. Puntahan kaya natin. Kaya pa kaya natin kumain? Ay, titikman lang natin to. O, tapos lipat na tayo. Tikman lang natin ito, tapos take out, tapos pamimigay natin sa labas dyan. Yung dating gawin, tapos dito tayo ng Toho Restaurant. Ang gagawin natin, lalakad tayo ulit, pabalik ng Santa Cruz Church, tapos banda naman yung doon sa may Dasmariñas. Bali na sa pagitan yung Santa Cruz Church. Sige, sama kayo Dalawang pinakamatagal na restaurant ang kakainan natin dito sa buong Pilipinas. So, dumating na yung pata natin mga kabayan. Yun nga lang, ngayon ay Friday, nagkaubusan. Pero pag pumunta kayo dito ng weekends, makakatikim kayo ng pata. Dahil nga mabinta yun Ngayon, ang dalawang klase ng dish dito, isang regular, saka yung malaki nga. Yung buong pata, yung may buto pa, bali na sa 1.4 yata. Tapos ang in-order na lang natin, yung regular, itong malito. Ayan, sinasandok na si City. Oh, ayan siya. Ano na siya, bali na himay na sa buto. Pero yung, ayon naman dito sa personnel, yung gulay ng buong pata, ito rin. Tapos nag-order din tayo ng kamaron na Rieliano yata ito. Ilalagay ko. Ilalagay ko lang sa screen. Oh, ayan. Itong kakaiba kasi may laman daw yan sa loob. Tapos nag-order din tayo ng kakaibang name. Tortang Congrejo. Oh, di ba? Tapos nag-order tayo ng
Yang Chow! Andito na lahat ng ulam. Tapos ang in-order natin, pang 2 tao lang ha. Pero sa tingin natin, pang-4 na tao ito, sa dami. Ang open itong Ambos Mundos ay 8 a.m. hanggang 6 p.m. So araw-araw yan, walang saraduhan. Imagine mo na lang, ano? 1888? Naku. 2023 na ngayon. Ilang taon yun? 133 years na yata. Oh, ayon sa nabasa ko, ha? Mga ganun siguro. Kasi mga nilolong Oo, sabi niya ate, malamang ganun nga kasi mga ninuno pa. Ito nga pala nga Ambos Mundos ay nag-start doon sa may Itiague. Ngayon ay Carlos Palangka sa Quiapo. Yun ang Itiague. Anong review mo sa pata? Parang chapsuy na siya, no? Ito siya. Oo nga, tama ka. Chapsoy na ang sahog. Pero tapos yung, ano niya, malapot yung kanyang sauce. Malambot yung karne. Tikman natin itong meat. Nakakuha ka na ng meat, really? Ito, lambot. Super lambot. So, ang lasa niya, yun na nga, para na siyang chapsoy na manamis-namis. Oh. Malambot nga siya. Ito naman kanilang Yang Chow, puno naman sa sahog. Hindi katulad ng natitikman natin sa ibang restaurant na masyadong matapang yung timpla. So siya ay mild lang, hindi naman masyadong kalatan at hindi siya oily. Super tender nga itong pata. Gusto ko yung yung balat eh. Nakuha mo yung balat? Oo, hindi nakuha sa camera, ha? Ayun, ko na. Nasa iyo na pala, eh. Ay, ako rin yan. Ito yung kanyang skin. Super lambot. Parang natutunaw na sa bibig. Sa lambot. Huwag muna tayo magpakabusog dahil nga maglalakad tayo. Pabusog, pa na yung kain mo. Inuubos ko na lang. So, ito, tikman mo itong... So, ayan, habang inuubos ko ito, tikman mo yung shrimp. Relleno ba yan? Basahin nyo lang sa screen. Parang ang laki. Ang laki. Alin, ito? Tingnan natin, sandali lang. Buksan natin na makita nila yung laman sa loob. Kamay na natin. Ayan siya. Nasa kita yung pinaka-shrimp. Ang ganda tingnan, no? Buntot ang lumabas. Sige. So, sige, review mo. Parang nakikita ko yung skin. Ano ba yung ano niya? Yan. Ano kaya itong... Dalawang hipon. Hindi yung outer skin niya. Tingnan Pork. natin. Pork? Binalot sa pork. So, wala na siyang sauce. Ito. Ito. Dali, tigman ko muna ng walang sauce. Lasang giniling na walang timpla. Di ba? Lasang giniling na walang timpla. Kaya nga. Tapos, yung kanyang sausawan. Yung giniling niya, walang timpla, tsaka yung shrimp na nagdala yung ketchup. So, sorry, hindi pala ito ketchup. Sariling gawa, sweet and sour ang tawag dito. So, itabi na muna natin ito. At titikman natin itong kanilang torta. Yan. Ano yung sa tingin mo? Egg? Egg, ano? Ito, egg. So, ang pinakalaman, crab meat. Tikman muna natin itong pinaka-sauce. Yun ang ano, matamis-tamis. Matamis-tamis? Matamis. Parang yung pang ano sa lumpia, ano? Tama ka. Parang sauce ng lumpia. So, tikman natin yung pinakalaman. Nang wala mo ng sinasaw-saw sa sauce. Ito muna. So, totoo lang wala silang mga timpla. Yung original na timpla. Ang magdadala itong sauce talaga nila. Ano ang final review mo dito? Lumpiang tortang crab. Lumpiang tortang crab. Tapos may egg. So, mahilig sa matamis-tamis, okay to. So, abangan niyo yung bill natin at sumama kayo doon sa Toho Pansiteria.
doon tayo magpapatuloy ng kain, ha? So ito yung mga kinain natin at babayaran. Patatim, 508. Torta Congrejo, 568. Camaron Relinado, 668. Fried rice, yung Yang Chow, 398. Bottled water, 78. Ito lang pangalan nila. Based of Bothwords Restaurant na dating Ambos Mundos. Ngayon, kung wala pa kayong senior card, ito yung babayaran nyo. Meron tayong senior card. Ayan, naka-minus tayo ng 222. Ayan na lang babayaran natin. Tara na sa Toho Pansiteria. So ito mga kabayan, nasa kanto tayo ngayon ng Tomas Pinpin sa kanang Dasmariñas, na kung saan ang kakainan natin ngayon ay pinakamatagal na restaurant sa buong Pilipinas. Ito yung kahabaan ng Dasmariñas. Sa bandang unahan, yan ang papunta ng Santa Cruz Church, pagkakumanan. So baybay nyo na itong Dasmariñas at ang labas nito ay Binondo. So wag na kayong aabot doon sa Quintin Paredes, kundi kakan na kayo dito sa may Tomas Pinpin. Ito na siya. Nasa Waze naman mga kabayan. Yun nga lang, ang parking dito ay unahan. Pero mayroon naman pagka halimbawang napaaga kayo or mag-aantay na lang kayo ng may aalis. So ito siya, oh. Mga ilang metro lang magmula sa kanto ng Dasmariñas sa Tomas Pinpin. Titikim tayo dito ng pinaka-special nila, itong asado. Hindi siya asado yung asado na yan titikman natin. Tapos mga 4 na klase ng food. So ito yung pinaka-area. Mayroon pang taas yan mga kabayan, ha. O, para malaman yung proof na talagang ito ang pinakamatagal na restaurant. O ayan, o. Di ba? Okay yung area. So, hindi siya air condition. Nandito na yung mga order natin sa ating harapan. So, ang una namin ipapakita sa inyo, itong kanilang special na asado pork. Ito siya. Ang dami pala ng isang serving, ano? Tapos, meron siyang sauce na kasama. So, ito naman yung kanilang kikiam. Parang ngayon ako nakakita ng ganito kagandang kikiam. Ano? Tapos yung kanilang Spicy squid. spicy squid. Tapos yung kanilang special canton. Siyempre, tinawag itong pansiteria. Titikman natin yung kanilang pansit. Ayan. Siyempre, hindi mawawala yung fried rice, yung Yang Chow. Oh, ang laki ng servings nito. Hindi natin natanong kung mayroong small, medium, and large na serving. Dami, oh. Ano una natin titikman? Yung asado. Okay, yung kailang special. Ito daw yung binabalik-balikan eh. Oo. Ayan. Para siyang malagkit-lagkit yung fried rice. Thank you. Tapos, hindi naman masyadong oily. Parang sa tingin ko lang sa fried rice lang ay puno na ng ulam. Kaya nga. Yang Chow fried rice. Masarap po yan. Nalong lasa. Para siyang malagkit-lagkit yung parang paella. At malasa. Tama-tama lang yung tawag ito, ang timpla, yung alat. Anong review ng special asado pork? Asadong asado. Pork asado. Titikman muna natin ng hindi sinasawsaw dito. Ano sabi mo? Asadong asado. Binabalik-balikan niya ito. Ang sarap kagatin ng taba niya mga kabayan.
Tama lang yung timpla ng kanya pagkatamis-tamis. Ngayon, isasawsaw natin dito. Lalong sumarap. Talaga? Okay yung area mga kabayan. Malinis. Itong Toho, pansiteria, ay nakausap ko yung apo. Yung apo na nung founder, ha? Apo pala siya. Pinakita sa akin yung mga picture, hindi na maaninag. Sa Ganun sa sobrang... kalong dumaan. Oo. Sa sobrang tagal na. Hindi ko mabasa, pero ayon sa kanya, itong Toho Pansiteria ay nag-start nung late 1865. Pero kung yung nabasa ko sa website, 1888. So, ayon na rin sa pinakita niya mga picture sa akin talaga, ay malamang late 1865 to 70 nag-start itong Toho. Kasi nag-start daw ito sa Avenida, diyan sa Santa Cruz. Tapos meron pa yatang isa, hindi niya na matandaan kasi bata pa raw siya noon. Baka hindi pa pinapanganak. Tapos ito na nga, dito siya na namamahala dito. Ipapakita ko sa inyo may-ari kung gaano kasipag. Ayan, siya nagtitake ng order. Apo na po siya. Ang laking tao. Laking tao, siguro mga 6'5 yan. Tinanong ko siya, sabi ko kayo na, ang sipag mo naman. Yan, may pita ang tatay niya noong unang panahon. Pagka hindi ka naghugas ng mga plato, palo, abutin mo. Tapos sabi niya pa, pero ang henerasyon ngayon, hindi mo na mautusan. Tama. Laging wait lang, wait lang. Tignan naman natin yung kanilang kikiam. Tapos yung pinaka-sauce ng kikiam, ito rin yung sauce ng pork asado. Titigman ko muna pala nang hindi sinasawsaw. Panalo, yung kikiam nila. Ito yung kikiam dito. Ang lasa niya parang pinaghalong kikiam saka longganisa. Sausaw natin dito. Lalong sumarap. Ang dami ko nang nakita na tikman na kikiam. Hindi pa ako nag-vlog, pero ito na yata pinakamasarap. Haba na ng pila. Ano? Mahaba na nga ng pila sa labas sa oras na ano? Mag-aalauna. Mag-alaw na ng hapon. Tikman naman natin yung kanilang spicy squid. Ito na yung kanyang sauce. Ito yung parang suka. Ganyan natin. Parang kita-kita. Tikman ko muna lang, hindi ko sinasawsaw sa suka. Ang lalaki. Manghanga. Tama-tama lang. Nangungurot. Oo nga, manghang. Punta kayo dito mga kabayan. Ang sasarap ng pagkain. Hindi pwede sa bata. Pwede namang sabihin na wag anghangan or hindi spicy. Sausaw natin sa suka. Sarap siya. Lumaban yung asim ng suka sa anghang. Masarap ng kombinasyon. Sarap inumin ng suka. Kutsarahin mo. Hindi, ito na. Ang sarap ng suka. Ang lambot ng pagkakaluto ko na squid. Ano siya? Pagka kakagatin, hindi siya... Putol agad. Hindi siya parang guma. Hindi siya makunat. Yun yung mga kabayan. Ang dali niyang putulin, no? Ang gandang pagkaluto. Hindi siya makunat. Ang lambot. Mangha pero masarap habang tumatagal. Tapos yung vegetables niya, hindi masyadong luto. At ang nagpapasarap pa lalo, yung maraming bawang ito. Ang dami ng bawang, ano? Yan ang tunay na nagpasarap dito. Hindi siya kalatan, tapos ilagay dito sa suka, sabay lagay dito sa kanin. Masarap ng food nila. Sabihin natin to. At titikman natin yung kanilang special kanton. Lumamig na. Halata naman na lumamig na eh. Yun siya.
Oh, lumamig na nga. Oh, ayan siya. Kasi kung hindi ito lumamig, hindi ito magdidikit-dikit, ano? Magsagot ka naman. Iba yung texture ng noodles nila. Hindi yung pangkaraniwan na natitikman Canton. natin. Canton. So ito yung noodles nila, mga kabayan, oh. Maliliit ang Ang sarap pagatin. Lagyan natin ng kalamansi. Mas masarap ito, mga kabayan, pag mainit. Napahuli lang natin, eh. Ang sarap. Busog na ako. Talagang masarap siya. Kaya lang, sa dami na nakain natin, no? Kamuntik na naubos yung squid. Ang observation ko dito, parang masarap kumain, maliwanas. Maski busy siya, parang hindi siya masikip. Yun ang Malaki kasi. Yun ang napipil ko. Saka maliwalas, malinis. High selling sila, eh. Hindi maiwasan na mayroong pumapasok na gate crusher kasi nga ito ay al fresco. Open. Pero malinis. Ang ganda yung lugar. Puntahan nyo. Lahat ng food, very good. Panalo. Ang tiny yung bill. So ito na yung babayaran natin. 1,280. Ngayon kung sakaling meron kayong discount card or senior citizen card, may discount pa yan. So hindi na nailagay dito yung mga name ng mga food, pero nakita nyo naman sa screen kung magkano yung mga presyo na kinain natin. So ayan, yung shoutout portion natin sa kutsina. Okay, tara na. Okay, shoutout portion tayo. Shoutout sa mami ko na si Corazon at sa ate ko na si Eileen from Abigail. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout sa De La Cruz family at Ponte family. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout sa Aguilar family, especially kay Rebecca Aguilar. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout kay Crisilda Cator and Cator family. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout kay Ivy Vlog ng California. Shoutout po. Shoutout kay Odessa Vlog. Shoutout po. Shoutout kay Efren Valdivia ng Poland at Valdivia family ng Pansol, Calamba, Laguna. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout kay Odessa Tampol ng Lokban, Quezon. Shoutout po. Shoutout kay Beth Batang ng Binangonan, Rizal. Shoutout po. Birthday greetings tayo. Happy birthday kay Elena Lungalong sa November 23. Advance happy birthday po. Happy birthday kay Susana Blas sa November 26. Advance happy birthday po. Happy birthday kay Bimbol. Happy birthday po. Belated happy birthday kay Norma D noong November 7. Belated happy birthday po. And happy birthday kay Jasper. Happy birthday po. So yun, shoutout sa inyong lahat at happy birthday sa lahat ng mga celebrant ngayong November 2023. Hi Paul! Hi Ate Bebot! Kumusta na po kayo? Nasa Winnipeg ka na talaga kayo? Bye! Ingat po lagi. Bye and God bless.